Sa iba pang balita, wala umanong naipakitang warrant of arrest ang mga pulis na umaresto naman sa isang consultant ng National Democratic Front of the Philippines sa Davao City. Ayon po yan kay Anacpawis Party List Representative Ariel Casilao. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Season has been categorized as a terrorist. Yung lahat ng nasa labas, kayo na-release. Umuwi na kayo dito because you are wanted. And upon your arrival, I will arrest you and place you back in prison. Matapos sabihin ni Pangulong Duterte na itinuturing na niyang isang terrorist organization ang Communist Party of the Philippines. Arestado sa isang checkpoint sa Sirawan, Toril sa Davao City si Ariel Arbitrario alias Marlon. Si Arbitrario ay consultant ng National Democratic Front of the Philippines sa peace talks negotiation. Ito ang mga larawan ng mismong aresto sa grupo ni Arbitrario mula sa Kilab Media. Isa siya sa 19 na pansamantalang pinalaya noong nakaraang taon para makasama sa usapang pangkapayapaan sa ibang bansa. Murder at double attempted murder ang nakabinbing kaso nito sa korte. Kasamang naaresto ni Arbitrario ang driver na si Rosario Sinday at kaibigang si Roderick Mamuyak alias Kaloy na Regional Liaison Officer ng NPA sa Southern Mindanao. Agad diniretso sa CIDG office sa Davao ang tatlo. Hindi po pwede kasi ganito, yung mga agreement kasi dalawang partidong nag-uusap yan. Pinirmahan yan ng dalawang partido, ng mga principals. Nung panahon ni Ramos, yung pagpirma ng Jasig, binding yon. Tapos in-affirm yan nung first round ng under the administration of Duterte. Ang CIDG, walang pahayag hanggang sa ngayon. Si Anacpawis Party List Representative Ariel Casilao ang isa sa mga umasiste sa grupo ni Arbitrario. Sabi niya, wala raw na ipakitang warrant of arrest ang mga pulis. Si Arbitrario ay protektado ng Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees o JASIG bilang miyembro ng NDFP panel. Sa ilalim ng kasunduang ito ng NDFP at government panel, hindi pwedeng arestuhin, iharas, manmanan at ikulong ang mga rebeldeng mabibigyan ng Safe Conduct Pass. 6 na buwan ang binigay na palugit sa 19 na binigyan na pansamantalang pinalaya. Ngayong Pebrero na mapapaso ang bail nila. Ayon naman sa AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo, ang kasama raw ni Arbitrario na si Mamuyak ay may standing warrant of arrest, kaya napasama raw ito sa mga kinuha ng pulis. Wala raw itong kinalaman sa pahayag ng Pangulo na ipapaaresto niya mga NDFP consultant pagbalik sa bansa mula sa peace talks. Lahat ng mga kaso niya on bail yun. So nagtataka kami ngayon kung bakit hinold siya ngayon under custody at hindi malinaw kung aresto ba to. Wala namang nagpapaliwanag sa kanya ano yung cause ng kanyang quote-unquote detention. Ayon kay Casilao, bukod sa pahayag ng Pangulo nitong mga nakaraang araw, wala pa raw formal notice na isinusumite ang government panel sa pagpapatigil ng peace talks. Kaya protektado pa rin daw ang mga NDFP consultant sa ilalim ng JASIG. It should not be interpreted by security forces as an automatic, no? Because may process yan. One, the bail, the temporary liberty that they are currently holding now is because the court granted them. Samantala, inaalam pa ng militar at ng pulisya kung may kaugnayan sa pag-collapse ng GRP-NDFP peace talks ang pagsunog sa packing facility ng kumpanyang Dole. Ayon kay Captain Ryan Batchar, spokesperson ng Army 10th Infantry Division, importante raw na makausap ang mga tagapamahala ng kumpanya para malaman kung may threats na natanggap bago ang pagsunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Lalo namang pinaigting ang operasyon laban sa NPA. 3 batalyon ng Philippine Army ang nakadeploy ngayon sa Bukidnon. Ang mission ngayon ng militar, hulihin ang mga lider ng 3 pangkat ng NPA na patawid-tawid sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Bukidnon areas. Kailangan daw papanagutin ang mga pumatay sa 3 sundalo at nagsunog ng equipment sa Pangantukan, Bukidnon. Samantala, nagkaroon naman ng engkwentro sa pagitan ng militar at NPA sa Barangay Kabatangan sa bayan ng Lampunaw, Iloilo nitong Sabado. Cedric Castillo, GMA News.